Ngayon, pananakot nyo. Ibig sabihin, pati Vice President gusto nilang gipitin, ano? Para wala nang magsalita. Isa lang naman ang dahilan. Gusto nila meron tapal na tape yung bunganga ni Vice President Leni Robredo. Dapat tayo nang mabahala rito. Mga kaibigan talaga. Tingnan ninyo. Ano ito? A task force on extrajudicial killings led by the Department of Justice will probe the killings. Ang hirap, kailan matatapos yan? Talagang obligado yan, yung Department of Justice na imbestigahan yan. Bakit? Mukha yung sa, ano yan eh, yung sa drug war, di ba? Hiningan sila ng report ng United Nations Human Rights Council. Ano ba naging findings nila? Talagang walang nanlaban. Mahigit sa kalahati ng kanilang naimbestigahan. Pare-pareho baril. Mga kaibigan, alam nyo na yan eh. Sino ba mga lukulukong pulis na yan ang gagawa ng ganyan kung hindi kinukonsintihan at kung hindi sila inutusan? Gagawin yan? Naku po, mga kaibigan. Ang takot lang niya mga yan. Sabi nga ni Mayor Lim, yung mga pulis, si Mayor Lim, ang tagal naging pulis niyan. Alam mo ba yung mga yan? Pag yan nakasuhan, nangangatog yan. Umiikot ang tumbong yan. Yan ang sabi sa akin ni Mayor Lim noong nabubuhay. Pero bakit malakas ang loob? Di ba sabi, akong bahala dyan, ako mananagot dyan eh. Sila raw mananagot. Siya raw mananagot, si Presidente Digong nyo. Sabi niya lang yun. Sabi nga natin, recorded na yan eh. Hindi naman habang buhay, nandyan yan eh. Di ba? Hindi kayo habang buhay dyan. Habang panahon? Hindi. Yun ang gusto nyong mangyari. Maging habang panahon na para tuloy-tuloy ang ligaya, walang accountability, lahat ng pwedeng gawin, magagawa. Mga kaibigan. Ano pa sabi ng damuhong si Roque? So kung ano man ang konklusyon ni Vice President Robredo, kung wala siya doon sa mga pangyayaring yun, as usual, laging mali ang ating Vice President. Siyempre, ganun talaga, lalo na panganib. Saan ba panganib si Vice President Robredo? Sa kanilang hangarin na maigiit ang kanilang mga sarili sa pwesto habang panahon. Panganib si Vice President Robredo dyan. Mga kaibigan, sapagkat hindi papayag eh. Nakita ninyo sinabi, hindi kami titigil magsalita hanggat may mali. Hindi ba? Pagkat yun naman ang tama. Mga kaibigan, sapagkat kung wala nang kamukha niya na mataas ang pwesto na magsasalita, paano ang Pilipinas? Di ba yun din yung kinukwento ko sa inyo nung si Trillanes ginigipit? Sabi sa akin ni Mayor Lim, sabi ko si Senador Trillanes, ganyan-ganyan. Mukhang ano. Sabi ni Mayor Lim, sino pa magsasalita? Mabuti nga yan, may nagsasalita eh. Mga kaibigan. Si Mayor Lim, nakita ninyo? Di ba mabagsik din kumampanya sa laban sa criminality? Si Mayor Lim, ginagaya lang nila. Ang ginagaya nila, mali eh. Di ba? Yung gusto lang hindi totoo eh. Yung kay Lim, totoo lahat ang kampanya. Mga kaibigan, sa panahon ni Lim, walang napatay na inosente. Sa mga ginawang kampanya ni Lim. Walang inosente. Mga kaibigan. Totoo lahat. At hindi ganyang kagarapal, mga kaibigan, ang nangyari.
nung si Mayor Lim ang nakaupong mayor sa Maynila, nung kanyang first incumbency, na siya'y tinawag na Dirty Harry. Oh, mga kaibigan. Oh, sabi, laging mali. Siyempre, lagi niyong minamali. May paliwanag pa tong narinig ko kahapon na sabi nito si Mantika Roque, ano raw, di ba si Vice President Robredo Anyay inappoint dun sa anti-drugs war. Ang ginawa, binatikos daw. Hindi naman binatikos mga kaibigan May hinihinging mga dokumento si Vice President Leni Robredo na ayaw nilang matuklasan ni Vice President Leni Robredo. At saka yung pag-appoint sa kanya from the very start, patibong yun. Para sirain siya. Di ba? In-appoint siya, pinagmumumura siya ng yung mga troll, yung mga bot, mga bots. Yan palang bots. Yan ang tawag isa sa tawag sa troll. Yun pinaigsing robot. Kaya bot. Organize yan sa social media. Ang tawag dyan bot. Mga kaibigan. Ngayon, kahit walang kahit walang pumipindot ng mga fake account, nag-automatic yun ang comment. Di ba? Yun yung bot sa internet. Ngayon, di ba? Talagang ang pakay, durugin nila. Parang kunyari yung pwesto, bigyan natin ng pwesto ito para natin binigyan ng lubid. Nabibigtihin niya yung sarili niya. Sapagkat ang aantay nila magkamali. Umpisang-umpisa pa lang, merong hinihingi si Vice President Leni Robredong records, di ba? Doon sa PIDEA at sa PNP. Ano na sila? Umikot na tumbong. Binabanatan mo niya. Banat ba yun? Ano yan? In-appoint mo para maging tau-tauhan? Hindi. Ngayon, sasabihin nyo, gano'n naman pala. Alam naman pala ni Vice President Leni Robredo na yung appointment sa kanya. Ako alam ko yun Alam niya yun. Ano yan, bobo? Hindi bobo yan. Abogado yan Hindi lang mayabang. Kamukha nito, nagyayabang. Puro lagi nasa batas, wala naman sa batas. Mga kaibigan, nasan yung Constitution na sinasabing siya lang ang sole authority na magpapasya sa mga kasunduang panlabas? Meron bang naipakita? Mga kaibigan, simple yan Simpleng provision yan sa saligang batas na hindi nila mailabas. Kayo maglabas. Tapos sasabihin ninyo, ilabas. Kayo ang maglalabas dahil kayo ang accountable. Ano yan? Wala kayong pananagutan dyan? Magkamatayan? Ano yan? Impunity? Mga kaibigan, isipin ninyo. Ginagawa nila sangkalan, pantakip sa kanilang kapalpakan si Vice President Leni Robredo. Tigil nyo na yan. Nabibisto na kayo. Wala na silang ibang paraan Para kailangan mag-create na sila ng pananakot sa pamamagitan ng ganyan, mga kaibigan, para baka sakaling maisalba pa nila. Wala na po. Wala na sa kamay ng mamamayan, mga kaibigan, wala sa kamay lamang ng mamamayan, wala. Ang totoo, hindi na kasi sila pinapansin. Ramdam na nila yun. Wala nang pumapansin sa kanila.
Alam na ng taong bayan na hindi totoo ang ginagawa nila. Kaya kahit anong sabihin, hindi effective. Paano paniniwalaan yung bakuna? Kayo nagsisipagsalitaan. Sinovac niya, magaling yan. China. Ba't ayaw magpabakuna ni Duque? Di ba siya dapat ang magpabakuna? Pakita niya. Kahit wala siyang kredibilidad, at least nagpabakuna siya. Di ba siya tumanggi? Ang inaantay niya, AstraZeneca o Pfizer? Mga kaibigan, walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! ito yung binabanggit po natin kanina na merong isang korte. Pangalawa na yata ito, meron pang isa sa parting Mindanao itong Bacolod City Regional Trial Court ay pinawalang bisa yung search warrant na inisyu ng Quezon City Regional Trial Court. Search warrant ito ang nasabing judge, mga kaibigan, si presiding judge Ana Celeste P. Bernad ng Branch 42, Bacolod, RTC. Kanyang ibinasura ang illegal possession of firearms and ammunition case na inihain laban sa mga aktivista. Siguro nabahala ito, natakot na ito. Kasi nakikita ninyo ngayon, basta na lang nag-i-issue ng search warrant. Merong sinasabi rito kaya ito dapat aksyonan ng Korte Suprema ito. Nakalagay po dito na yung criminal cases, mga kasong kriminal laban sa mga aktivista ay inihain pagkatapos ng ang mga otoridad ay maipatupad ang search warrant na inisyu ng Quezon City Regional Trial Court Judge Cecilin Burgos Villabert na ito ang dahilan na discover yung mga firearms daw and ammunition. Sa pagka-issue ng search warrant, sa ilalim ng rules, under the rules, there has to be the following. Sa pag-i-issue raw ng search warrant, ito pala mga kailangan na meron, mga kaibigan, bago mag-issue ng search warrant. Number 1, probable cause. Number 2, probable cause must be personally determined by the judge. Number 3, the judge must examine in writing and under oath the complainant and the witnesses. Number 4, the applicant of the search warrant and the witnesses or witnesses must testify only on pieces of information that he or she knows. And number 5, the warrant especially describes the place to be searched and things to be seized. However, in this case, the Bacolod Court noted that the search warrant failed to describe the place with particularity, even if during the actual search, the police knew
the areas that needed to be examined. Ibig sabihin, yung madalas nating nababanggit, maging sa kaso, may mga elements yan, di ba? Depende sa kaso, may kanya-kanyang elemento. Ito, yung mga elements na kailangan mo para sa pag-i-issue ng search warrant. Pero itong kanyang pinawalang bisa ng mga search warrant, nitong Bacolod judge, na inisyu ng Quezon City Regional Trial Court, mga kaibigan, nakita niya na hindi nakasaad doon, kulang. Kulang yung elemento. Kasi pag kulang ang elemento, baliwala lahat yun, kahit nandun yung ibang elements. Kailangan kumpleto ang elements. Ano sabi? In this case, the Bacolod Court noted, nakita niya na yung warrant ng Quezon City failed to describe the place with particularity. Hindi na-describe yung lugar, at saka kung ano yung particular, doon sa lugar. Even if during the, yun na po, mga kaibigan. Sabi there was, therefore in this case, an infringement of the constitutional requirement that a search warrant particularly describes the place to be searched, and that infringement necessarily brought into operation the concomitant provision that the Constitution guarantees the right of the people to secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures. Mga kaibigan, labag sa konstitusyon, madalit sabi. So, ibinasura. Ang sabi dito, this is the second time, pangalawang beses na raw po ito, that a trial court, na ang isang trial court, has nullified a search warrant issued by Quezon City RTC Judge Villabert. Sipin ninyo, pangalawa na ito. Notorious ito na judge, mga kaibigan. Ang una raw na kaso, yung kaso ng mamamahayag na si Lady Ann Salem na kamakailan ipinag-utos ng Mandaluyong Court na palayain. Ito, kinasuhan din ito, di ba? Aside from the failure to specify the items and areas to be searched, the Mandaluyong Court noted the inconsistency of the informant and the police officers about Salem's alleged participation in gun-running activities and dates of actual deliveries of firearms. Napalaya na to Pero nung una ito, kailan lang ito ipinagutos na palayain, pero nanalo na ito Ipinagutos na rin itong palayain, pero itong loko-loko yung yung prosecutor's office sa Mandaluyong, mga kaibigan. Hindi nila pinalaya, hindi nila sinunod yung utos ng korte. Kinailangan pa na yung korte maglabas ng panibagong order na palayain. Sipin ninyo yan mga kaibigan. Kaya nakakabahala talaga ang nangyayari ngayon. Ngayon, kung may mga napapatay na piskal, judge, kasalanan na yan ng mga gumagawa ng baluktot, di ba? Pero kung ang mga huwes, mga piskal, magkakaisa na sa katotohanan, hindi sila magpapagamit sa baluktot dahil inutusan ka. Merong
merong pressure. Kung hindi sila nagpapa-pressure, walang magagawa eh. Di ba? O kaya ngayon, kayo may itong mga gago, kahit saan yan, kahit sa media naman ganyan eh. O, pag may gago, abay, banatan nyo. Hindi po pwedeng kukonsintihin ninyo. Di ba? O kaya, magkaisa kayo. Kasi pagka nagkamali ang isa sa inyo, madadamay kayong lahat. Nakita ninyo yung walang yang ambasador, di ba, na nambugbog ng kasambahay, si Mauro, mga kaibigan. Oh. Yun, oh. Ano nangyari? Nadamay ngayon lahat ng mga diplomat. Kasi patutupad na raw ng DFA yung bagong tuntunin na hindi na sila papayagang makapagsama ng kasambahay. Kung magsasama sila, kailangan legitimate na dadaan ang proseso sa POEA. O, kita mo? Eh di nadamay lahat sa kanya, mga kaibigan. Kaya yun ang masama eh. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan talaga puro pagkakaisa lang eh. Mga kaibigan, pagkat nakakabahala ang mga nangyayari. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang mga tao, natatauhan eh. Nakikita na eh. Ang mga pangyayari. O ito, babanggitin ko lang sa inyo ulit. Ano nagawa nyo sa ipinangako ng administrasyong ito? Ngayon, gagamitin mo yung mga tao katulad ni sa kapinsalaan ng ibang tao, ginagamit nila si Vice President Leni Robredo na cover up sa kanilang napakalaking kapalpakan sa lahat. Alam nyo ito. Mabuti pa siguro kung ang ginawa na lang nitong administrasyong ito, wala naman palang kakayahan. Mabuti pa sana ang ginawa na lang nila. As is where is na lang eh. Ano ibig sabihin nun? Kung paano, minanage na lang nila yung pagpapatakbo ng gobyerno, kung paano itong tumatakbo sa mga nakaraan. Ang masama kasi, ang management sa nakaraang mga administrasyon, may mga nagnanakaw, pero hindi ganito. Na mga kaibigan talagang inaabuso ang kapangyarihan. Pumapatay ng mga taong labag sa batas ang nangyayaring pagpatay sa mga tao. Mga kaibigan, sana pinagpatuloy na lang nila. Total, ang dami namang magnanakaw ngayon eh. Di wala pa kayong problema. Hindi ba? Wala pa kayong tinatakban. Kaya ngayon, takip kayo ng takip. Wala na kayong ma-address, pati sa bakuna. Yung kawalan ng pagtitiwala ngayon ng marami dyan sa Sinovac. Binibintang nyo kay Vice President Robredo, bakit siya ba kumuha niyan? Siya ba umangkat niyan? Siya ba nagpumilit ipagduldulan niyang Sinovac? Ang sinasabi niya, kailangan merong isang tanggapan na magre-rekomenda. Binasa nila yung batas eh. Napahiya sila
Kasi ito, hindi mo maintindihan pagka pangkaraniwan. Hindi ka agad maintindihan. Kailangan marinig mo. Sila rin nagsasabi. Binasa nila yung batas eh. Meron pala talagang ganon. Ang kanila ngayon dinidepensahan para lang wag sila sumabit. Sabit-sabit sila pa nag-uusap po. Presidente Digong si Duque, tsaka si Roque. Mga kaibigan, ang pinag-uusapan nilang batas doon, yung universal healthcare, yung provision doon, na sinasabi kung, yung pagbili. Wala naman daw doon kasi donasyon lang daw ito. Kaya hindi na raw dapat dumaan doon. Ano? Ano kayo? DSWD? Drugs yung pinag-uusapan na yan, bakuna. Mga kaibigan. Sa ibang araw natin pag-uusapan yan. Ang problema, kayo umangkat niyan eh. Kayo nagpasok dito niyan, nagpapasok dito niyan. Sa kabila na walang proven clinical trials yan. At sinasabi nga, ano ba yung bansa? May isang bansa ngayon, Cambodia, kung di ako nagkakamali. Yung bansang Cambodia, tinabla nila yung bali ba, kaalyado pa ng China yan Yung Cambodia, mga kaibigan. Isipin mo ano sabi nung kanilang leader, ay hindi kami, wag nyo kaming gawing rito. Ano yun? Meron siya sinabi na yung parang wag silang gamitin sa testing nila. Kaya sila raw ay kukuha ng ibang brand na hindi galing dyan sa China. Sa bayan ko ay isa ang dahil dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga! Hari! Mantika! Rockwe! Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapi. Ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapi.